Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Ng ating episode ngayon ay tungkol sa 178 banks all over the world na pinahiram ni Apo Lakay ng gold reserve para ito'y magamit after the World War II sa pagkalugmok ng ekonomiya ng buong mundo. Napakalaki ang tulong ni Apo Lakay noong post-World War pagkatapos ng World War II dahil sa mga naipon niya na ginto. Kaya dito atin na panoorin ang bidyong ito courtesy ni kapatid na Abinids. Narito ang video. 178 countries lahat ang pinahiram ni Marcos ng kanyang mga ginto. Ngayon, ang presyo ng isang ounce of gold ay nasa $2,000 na. Ibilangin mo kung ilang taon at ilang dekada nang nasa kanila ang mga ginto ni Marcos. Magkano na kaya ang kinitang interes ng mga yan? E paano kung compounded interest pa yan? So ano na? Kayang bang bilangin, kapatid? White Eagle account pa lang yan ni Marcos, kapatid. Hindi pa natin pinag-uusapan ang White Mongolian account ni King Bernardo Carpio na nai-transfer kay Marcos. Hindi pa kasali dyan ang White Vatican account na sinicure ni Jose Rizal na nai-transfer din kay Marcos noong taong 1974. Mas malaking mga ginto yan dahil ancient wealth yan na ipinagkatiwala sa Vatican at gustong angkinin ng Vatican, pero naisalba ni Marcos para sa ating bansang Pilipinas. Hindi pa kasama dyan ang Kiram account ng sulusultinate na pinagkatiwala rin kay Marcos. At hindi pa kasama dyan ang mga Yamashita treasures or World War II loot na na-recover ni Marcos at ng military noong panahon ng martial law na isinama rin ni Marcos sa trust account. So ngayon, hindi ka magkapaniwala na nagawa ni Marcos yan. Hindi ka magkapaniwala na intelligent investor si Marcos. Hindi ka makapaniwala na sa talino ni Marcos upon majority of all his invested assets na nagsilbing collateral reserve sa iba't ibang mga central banks. Kumita na ng sobrang laking interest ang kanyang mga investments sa loob ng 70 years o 7 dekada na hanggang ngayon ay patuloy na nag-i-interest at automatic nagko-compound interest upon expiration of determined maturity or number of years of deposit. Ito, mababaliw talaga tayo dito sa bilang ng na ito, ng account na ito, kasi isang account lang yung kinikwenta ni kapatid Abinids billion dollars na yun. Plus compound pa 70 years ago na tubo. Kaya talagang mababaliw, hindi ma-compute ng ating utak. Kaya nga yung Rappler ay nagsasabi na false at hindi totoo ang mga ito, kasi hindi nila alam ang history. Kung sabihin natin na merong Yamashita treasure, siguro hindi rin maniniwala ang Rappler. Okay, ganyan yan. Ang kulang kasi sa Rappler ay yung history at saka ebidensya na meron. Kasi yun lang ang nakalap nila na na mga ebidensya na wala silang nakita. Kaya sa fact check ng Rappler ay walang ginto si Marcos. Pero sa katunayan, tayo mga treasure hunter tayo alam natin na nakakuha si Marcos ng isang barko na yung Watsimaro sa Batangas. Isang barko yun na may lulan na pinakamaliit lang na estimate natin ay mayroong 30 tons na lulan ang Watsimaro. Pinakamaliit lang yun pwedeng 100 tons ang laman noon or 1,000 tons. Kasi ang transport ship na yun ng Hapon na Watsimaro ay talagang may lulan na ginto. Kaya nga hinahanap yun ni Marcos sa tulong ng mga foreigner na treasure hunters ay natagpuan nila. Kaya totoong napakaraming ginto si Marcos, hindi lang yung historical na yung galing sa Vatican,
Ang pinaka-proven dyan na totoo ay ang Yamashita Treasures. Okay, kaya sasabog talaga ang utak natin sa kakaisip niyan, at sa mga hindi naniniwala ay hindi pa rin sila naniniwala kasi hindi nila nahawakan at hindi nila nakita at hindi sila nag-treasure hunt. Kasi ang mga nag-treasure hunt ay naniniwala talaga yan na mayroong mga ginto sa Pilipinas. Okay, balik tayo kay kapatid na Apinids. Na hanggang ngayon ay patuloy na nag-i-interest at automatic nagko-compound interest upon expiration of determined maturity or number of years of deposit. Mga kapatid, yan ang sinasabi natin na hindi kayang tarukin ng mahihinang utak. Incomprehensible kumbaga. Kaya, tama ang sinabi ni Madam Imelda Marcos Camel Chango na kayang bayaran ng Marcos Wealth ang lahat ng utang ng Pilipinas at utang ng lahat ng mga bansa sa buong mundo. Tama, kasi paanong hindi pwedeng bayaran yung lahat ng utang ng buong bansa? Sila nga yung nangutang kay Marcos eh. Ang kanilang pinuhunan after the World War II, yung 178 countries, ay ginto galing kay Marcos. At ang mga ginto na yun ay nagiging gold reserve nila at backup nila sa pagprinta ng kanilang currency. Kaya malaki ang utang nila kay Marcos. Kahit interest lang ay bayad na. Diba? Kahit interest lang ang sisingilin ng mga Marcos sa 178 banks ay bayad na yung utang nila. Bayad na ang mababayaran sila dahil lang sa tubo din ng kanilang inutang. Parang linuto sila sa mantika nila eh. Kaya ganyang gagaling si Marcos. Ang ano lang diyan ay yung pag-umpisa ni Marcos sa ginto, paano niya naipon, paano dumami, ay talagang napakaswerte na tao. Ngayon meron tayong balikan dito yung sinabing White Eagle account. Kasi itong White Eagle account, meron kasing meron akong narinig na kwento tungkol sa mga White Eagle. Bago pa yung White Eagle ni Kibuloy ay meron ng White Eagle na grupo ng isang makapangyarihan din na tao sa Pilipinas. Siguro merong na nakikinig sa atin ngayon, nanonood. Ito yung pinaka best friend ito ni Apo Lakay, itong taong ito. Kung narinig niyo yung Philippine Benevolent Missionary Association, merong yun sila, grupo na tinatawag na The White Eagle. Kaya yung The White Eagle account, sabi kasi ng isang member dyan sa akin na meron daw ipinatago sa kanilang master. Kaya nga palaging bumibisita si FM eh. Si Apo Lakay ay palaging bumibisita dyan sa isla ng Dinagat noon nung buhay pa yung founder ng PBMA. Bumibisita palagi ng helicopter. Kaya parang may katotohanan na may ipinatago doon. At huhukayin daw yun sa tamang oras. Sabi sa akin ng membro ay nandyan lang daw yan. At sa tamang oras ay ilalabas at huhukayin nila. Yun daw ay iniwan din ni FM doon kasi ikinalat ni FM yan eh. Sabi nga ni Karen Hodes, the book of it is in the Philippines. Ang bulk daw yung pinakamarami. At ikinalat din in secured location. Ang best friend kasi ni Marcos, yung founder ng PBMA, hindi natin na banggitin, ay pinaka best friend niya yan. At tuwing election, ay mayroon kasing 5 million members yan. Ngayon ay sobra na sa 5 million, nasa 10 million na siguro. Kasi dumadami na ang mga anak. Nanganganak na, nangangapo na yung mga unang membro niyan. Kaya kung sino man ang lapitan ng
lalapit sa kanila at ibubuto nila ay mananalo. Kaya si Marcos noon palaging nananalo dahil sa grupo na yon na PBMA na mayroong White Eagle. Kaya baka hawak ng grupo na ito ang isa sa safe bolt na FM. At napakaganda niyang ano na yan. Kasi merong purpose yan eh. Merong purpose yung mga pagtago niyan, pag-iwan niyan, kung saan mapunta yan. Ang sabi ay takdang panahon daw ay ilalabas. Grabe talaga na na istorya na kwento na parang conspiracy theory lang, 'di ba? Pero mayroong katotohanan eh. Kaya hintayin lang natin baka sa susunod na panahon na mga taon ay magiging totoo ito at mapatunayan na yung sinabi ni President Bush, W. Bush ng Amerika, na the Philippines is the most richest country all over the world, all over the planet. Ay hindi naman gago yun si Bush na magsabi na the Philippines. Diba kaya nagtaka nga ang mga tao, bakit Pilipinas? Kasi hindi nila alam ang kwentong ito. Okay, so tapusin na natin ang video. Narito si kapatid na Abenid. 12 ang lahat ng utang ng Pilipinas at utang ng lahat ng mga bansa sa buong mundo. Tandaan mo ito kapatid, interes pa lang ang pinag-uusapan natin dyan. Hindi pa kasali dyan yung mismong mga assets of gold and wealth na nakalagay lang permanently sa mga designated vaults nito. Dyan yung makikita kung gaano katalinong lawyer at investor si Ferdinand E. Marcos. Alright, so dito na lang tayo magtapos mga katiyats, mga kababayan, sa ating episode. Nagaano na nga ba kalaki ang interes ng mga Marcos assets at deposit sa buong mundo? At hanggang sa muli, ako'y magpaalam na sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.